Kung kanina, nakausap ni Jules ang 8 sa top 10. Ngayon naman makakausap ko ang top 1 at yung mga nakakuha ng special awards sa PNPA. Kaya mga boss, makakasama ko this morning ang nakakuha ng Journalism Award na si Cadet First Class Clyde Butik Calyawen. Ang nakakuha naman ng Leadership Kampilan Award si Cadet First Class San Roget King Liantoho. Si Cadet First Class Arvin Jude Asuncion Rapanot naman ang nakakuha ng Chief Bureau of Fire Protection Kampilan Award. At ang top 1 ng Bandilab Class 14 na taga Bicol din, katulad na lang nung mga asa PMA, di ba? Naku, dami talaga mga taga Bicol ngayon na nakakuha ng matataas na award na si Cadet First Class Glenn Tabo Santilices, tama? And of course, kasama pa rin natin si Police Chief Inspector Yatar Richie Makila. Good morning! Alright, good morning sa inyong lahat. At syempre, no, congratulations dahil ngayong siya start na, yung graduation na nila, yung pinaka-inaabangan. Of course, so simulan natin sa ating top 1. So, syempre, talagang inaabangan natin to. For the past 4 years, no, sa loob ng inyong PNPA, kamusta naman ba yung mga pinagdaanan mo na after 4 years, ito na, ilang linggo na lang tapos na, tas top 1 ka. Anong pakiramdam? Parang nakahinga po ng maluwag na ito na sa loob ng 4 na taon na aming pinagdaanan sa loob ng mga pagsubok ay ito na po yung parang pagtatapos po namin. Pero at the same time, parang medyo kinakabahan din po kasi ito na po yung magiging totoong buhay namin. Lalabas na po kami sa totoong mundo kung saan kami ay magbibigay serbisyo na po sa mga tao po na siyang nagpaaral po sa amin. Okay. Cadet First Class Santilices, ano ba yung naging inspirasyon mo? Ang aking pamilya po yung talagang nag-inspirasyon po sa akin na magpatuloy po na wag bumitaw po sa loob ng akademya po. Alright. Ayan, so, syempre, yung top 1 natin na definitely maraming nai-inspire yan ngayon na mga gusto rin na maging kadete sa PNPA. Ngayon naman, Carla, no, syempre sa mga kasamahan natin na nakakuha ng special awards. Kunyari, si Cadet Rapanot na nakakuha ng Chief BFP Kampilan Award, si Captain Cadet Ho, of course, na leadership, and sa journalism naman si Cadet Calyawen. So ngayon, obviously, Carla, no, nagpakita sila ng kagalingan dun sa mga specific fields nila. So simulan natin muna sa journalism. So si Cadet Calyawen. So ano ba yung mga naging hakbang mo sa loob ng 4 years mo sa college dito sa PNPA kaya narating mo itong tagumpay na to? Well, actually, sir, to be honest, wala naman talaga akong talent in, wala akong affiliation in core publications or in journalism outside. It was only in, upon entrance sa academy, na-realize ko na gusto ko palang magsulat. So, kung nalaman ko na may core publications kami, I've decided na mag-join. And then, later on, I realized na meron pala. So, binuhos ko yung time ko, full time ko doon, and then, yun nga, nakapag-join ako sa mga competitions and then nakapagbigay na rin ng awards for the academy. Gusto ko lang tanongin, ano ba itong mga competitions na to na sinalihan nyo? Usually, we attend regional press. Mga ganun. Right, that's nice. For the past years, nagiging consistent performers kami doon. At the same time, may mga awards din kami nakukuha consistently. Right. And Cadet Calyawen, ano usually ng mga paksa ng mga sinusulat mo dyan sa publication ninyo? Usually, I write news writing. Nag-umpisa ako sa literary, news writing, editorial, and then almost all na rin yung sinubukan ko until I reach the supervisory level ng journalism. Right. Ito naman si Cadet First Class Ho na nakakuha ng Leadership Kampilan Award. Sa tingin mo, bakit mo nakuha itong leadership award na ito? Ano bang nagawa mo? Ang Leadership Kampilan po ay sina-award sa mga gumagraduate na class president po ng batch. So, sa case ko po, ako po yung class president ng batch ng graduating class of 2014. So, yun po yung in-award sa akin, Leadership Kampilan po. Alright. And so, Kampilan, ano po ba yung Kampilan? Papunta muna tayo kay Sir, no, before tayo dumako pa sa ibang mga awardees natin. Sir, yung Kampilan po ba, para dagdag kaalaman sa mga boss natin? Ito yung pinakamataas na binibigay na award ng Academy, no? Katulad ni Santilices, tatanggap siya ng Presidential Kampilan. Sa kaalaman nating lahat, ang Kampilan, ito yung pinaka-armas dati ng ating mga ninuno. Katulad ni Lapu-Lapu at ng ating mga warriors sa Mindanao. At ito ay nagsasagisag ng katapangan at pagtatanggol. Sa ngayon, ginagamit namin ito na simbolo ng... Ito yung magiging simbolo natin para
putulin natin. Dati kasi pinuputol ito ng ulo, ano? sa labanan. Pero ngayon, Pagpugot ng ulo. ang simbolo namin ng kampilan, ito yung pamputol natin sa katiwalian. Kasi kailangan nating ibigay ang serbisyo, totoong serbisyo sa taong bayan. At sa pamagitan nito, sila ang magiging simbolo sa pangunguna nila, na pangunahan nila yung class nila na magbigay ng totoong serbisyo at tapat sa ating mga mamamayang Pilipino Ayun. na siyang nagpaaral sa kanila sa loob Okay, ng at akademya. isa sa mga makakakuha din ng Kampilan Award, itong si Cadet First Class Rapanot. Makakuha niya yung Chief Bureau of Fire Protection Kampilan Award. Ano bang nagawa mo? Sa tingin mo, kaya ka makakuha ng isa sa pinakamataas na award sa PNPA? Good morning, ma'am. Actually, ma'am, ang po ng Kampilan Award ng Fire ay po yung nagtatap po sa class nila, ay ng magka-classmate sa Fire. Ako po, unexpected po very unexpected po yung yung award na yun. Kasi naging close po yung labanan namin na magka-classmate, and masyado pong mahirap ang labanan. So, hindi ko po inaasahan na ako po pala yung nag-top sa klase namin. Oh. Ayan. Okay, so Carla, no, talagang lahat sila unexpected. Yes. Hindi nila talagang tinabaho from the very start. Kumbaga ngayon, lumalabas lang yung bunga ng mga pinaghirapan nila. And gaya nga nabanggit ni Sir, no, very symbolic yung mga awards na makukuha nila na by the time na graduate sila na yung magiging dapat manguna para syempre sugpuin yung katiwalian. So ngayon, bilang siguro huling pasada na lang din, no, sa mga ating awardees, simulan natin sa ating top 1 na si Cadet Santelices. Ano bang ine-expect mo once nag-start ka na sa service? Anong klaseng paglilingkod yung inaasahan ng bayan mula sa'yo? Siguro po yung sa amin ay gawin talaga kung ano ang dapat na gawin as pagiging pulis po. Siguro yung palitan po yung serbisyo na sa mga tao po na yun yung deserving na service na dapat para sa kanila po. Kasi sila po yung nagpaaral sa amin sa loob ng 4 na taon. Yung lahat-lahat, pati mga damit namin sila. So, it's time now to pay back yung mga tao po, yung boss po namin. Ayun. Sa amin naman po, sa Bureau of Fire Protection po kasi, sa loob pa lang ng academy, tinuruan na po kami ng tinatawag nilang integrity. Kung saan po dapat, kami nagagraduate, dapat kahit hindi po nakatingin yung mga tao, alam namin yung ginagawa namin na ito ay tama. So, doon pa lang po, yun po ang gagawin kong serbisyo para sa ating publiko. Kung saan po ito ay magiging isang malaking advantage para sa bureau po. Yun. Ayun. Magandang umaga po ulit. Para sa akin po, wala pong magbabago. Kung paano ko po sinerbisyuhan ng mga colleagues ko, ganun ko rin pong siserbisyuhan ang mga taong nagpaaral sa amin, nagpakain sa amin, nagbihis sa amin for 4 years po. So ganun lang po, gumawa ng tamang desisyon, gawin ang tama, at syempre laging sa ikabubuti ng mga tao po. Ayun. And lastly, Cadet Calyawen. For me, public will expect a different kind of leadership coated with PNPA leadership. So, ibibigay po namin sa kanila kung ano yung karapat-dapat na ibigay sa kanila. Kasi in the academy, we've been trained with a lot of things in terms of character, lahat-lahat. So, ibibigay po namin lahat ng mga natutunan namin. And then, yun lang po. Okay, sir, message to our graduates. At syempre siguro sa mga boss Sa na mga gusto boss rin na rin po maging natin. cadet. Unang-una, no, kinukongratulate ko sila dahil nanguna sila sa class nila. Pero ang advice ko sa kanila, hindi nasa labas ang totoong laban. At tulad ng sinabi namin, munuan ng Philippine National Police Academy, ang akademyang naghuhubog ng mga future leader natin sa public safety services, patuloy kaming magbabago at patuloy na nagbabagong akademya ayon sa pangangailangan ng taong bayan sa labas. At lagi kaming mangunguna sa paghubog ng ating mga tunay at matapat na public servant pagdating ng panahon. Kaya masabi ko sa kanila, tama yun na ang character building talaga ang focus ng PNPA. Ano? Kasi ang indoctrination namin sa kanila, may nakatingin o wala. Wala silang option na gawin kundi gawin ang tama. Yun lang ang pwede nilang gawin.
At hindi magkaroon ng room na gagawa sila ng mali. Kasi ang taong bayan napakalaki ng pagtingin at expectation sa amin. So sana maging patuloy kayong maglingkod ng tapat sa ating mga mamamayan. Yes. Alright, oo. maraming salamat. Ito kasi sila yung maglilingkod, sila yung mga public servant, and malay nyo, kayo yung mga future leaders ng ating bansa. Kaya maraming salamat, Police Chief Inspector Richie Makila Nyatar, Cadet First Class Glenn Tabo Santelices, ang top 1, Cadet First Class San Rodet King Lianto Ho, ang Leadership Award, ang makakuha ng Leadership Kampilan Award, Cadet First Class Arvin Jude Asuncion Rapanot, at si Cadet First Class Clyde Butik Kalyawen. Maraming salamat po for your time. Alright, And thank you June, so much.